Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth, a Bible course in systematic theology. Welcome po sa programa. This program has fourfold purposes which are embedded in my prayer to the Father, that we may be illumined by the Spirit of God and be challenged to, number 1, equip ourselves with unpopular gospel but solid apostolic doctrine. Number two, that we may be challenged to uproot humanistic worldview and defend biblical worldview. Number 3, prayer and purpose of this program is that we may grow healthy in unadulterated, essential, or spiritual food and be built up in our most holy faith. Number 4, that we may stand firm in our faith and pass it on to regenerated and faithful sheep. In short, mga ka-truth seeker, may God help us to unlearn error and spread the truth. In Jesus' name, Amen. Aral na po tayo ng Bible Doctrine 12, Part 1 na po tayo. Ano po ang topic natin sa Bible Doctrine 12, Part 1? Have Calvinists diagrammed their framework of doctrine? Ano po ang inaasahan nating matutunan sa Bible Doctrine 12? Number 1, mayroon po bang diagram ng framework of doctrine ang mga Calvinist? O yung Calvinist kasi, ang mas tamang akmang tawag dyan is apostolic teaching. Tinawag lang naman kasing Calvinist ngayon kasi si Calvin po ang nagsystematize ng mga teaching ng mga apostle sa New Testament. Isa sa ginamit ng Panginoon. Number 2, ano-ano nga po ba ang order ng causes of salvation ng mga elect? Ayon sa diagram ng framework ng Calvinist, apostolic teaching. Number 3, unfair and unjust po ba ang Diyos? Kasi may pinag-uukulan siya ng higit na pag-ibig at less love, at may pinili siya at may hindi pinili. Ano po ang kalagayan? Number 4, ano po ang kalagayan ng mga unregenerate elect at ano ang remedy sa kalagayan nilang ito? Aral na po tayo. Recall po tayo. Napag-aralan po natin, mga ka-truth seeker, sa Bible Doctrine 1 na ang sinner's prayer, prayer of acceptance, prayer of faith, o altar call ay hindi biblical. Hindi prescribed ng Diyos, hindi itinuturo ng Biblia, at hindi konsepto at wala sa Biblia. Ito ay inimbentong aral na nagsimula at nag-ugat sa mga Metodista. Ginamit ni Charles Finney at ipinalaganap naman ni Billy Graham, the evangelist, na kinopya naman ng halos lahat ng kapastoran sa buong mundo dahil sa inakala nilang successful approach ng evangelism explosion. At kung titingnan natin, mga ka-truth seeker, sa mata ng Biblia, ito ay false unbiblical evangelism. Ito ay evangelism exploitation. Ipinaliwanag rin natin na ang pagtanggap kay Jesus sa Colossus 2:6, John 1:12 at Revelation 3:17 ay hindi patungkol sa sinner's prayer, hindi dito tinuturo ang prayer of acceptance, at lalong hindi ito patungkol sa prayer of faith o altar call na ginagawa ngayon ng mga mangangaral. Continuation po tayo. Bible Doctrine 12, Part 1. Mayroon po bang diagram ng framework of doctrine ang mga Calvinists? O tinatawag natin sa panahon ng New Testament
apostolic teaching na nailatag na i-diagram? Yes po, mga ka-truth seeker. Meron silang framework, diagram ng framework of doctrine. At dapat itong ibalik sa tamang katawagan ng New Testament apostolic teaching. Si William Perkins po ang isa na nag-diagram ng framework of doctrine ng apostolic teaching na tinatawag kasi natin ngayon na Calvinist, na hindi naman dapat tawaging Calvinist teaching, dapat apostolic teaching. Si William Perkins noong 1558 to 1602 ay naging estudyante at naging profesor sa Cambridge University. Naging isa siya sa nangungunang Puritans sa Church of England sa panahon ni Queen Elizabeth. Ang kanyang mga isinulat ay nalampasan ang popularidad ng mga isinulat ni John Calvin. Nakapagsulat siya ng almost 50 books bago siya namatay sa edad na 44 years old, si Perkins. Noong 1591, sa edad na 33, gumawa si Perkins ng libro na tinawag na A Golden Chain. Ito ay naglalaman ng diagram o illustration ng framework of doctrine o systematic theology, at ito ay ang pagkakasunod-sunod o order ng dahilan ng kaligtasan at kapahamakan ng tao. Ang title ng diagram na ito na ginawa ni Perkins ay The Order of the Causes of Salvation and Damnation. At ipopost na lang po namin yung diagram na yan, yung drawing, sa FB, sa ilalim ng video na ito, mga ka-truth seeker. Ano-ano nga po ba ang order ng causes of salvation ng mga elect? Kung titingnan niyo po ito, sa taas at left side ng diagram hanggang sa sentro nito, ay mapapansin natin ang order ng causes of salvation ng mga pinili ng Diyos. Una, the first cause of salvation is the triune God. Ito yung diagram. The first cause of salvation is the triune God. Mapapansin natin na ang pinakatuktok ng diagram na ito, makikita nyo ito mamaya sa link, ay ang triune God. Siya ang first cause ng lahat ng bagay. Siya ang point of references ng lahat ng bagay. Lahat ng good gifts ay nagmula sa Diyos, sa triune God. Walang maipipintas sa lahat ng plano, decree, tinakda, desisyon, gawa, kilos at iniisip ng triune God. Ito ay perfect, glorious at without blame. At ang tinutumbok, tinatarget ng lahat ng kanyang iniisip, plano, decree, blueprint, desisyon at kanyang mga ginagawa. Ang target nito at ang tinutumbok nito ay palaging naglilid sa glory o kalawalhatian ng Diyos. Isaiah 43 verse 7. Ang Ama na Diyos, John 17:3. Si Jesus na Diyos, 1 John 5:20. At ang Holy Spirit na Diyos, Acts 5:1-5. Sila bilang triune God ay tinatawag na iisang Diyos o nag-iisang Diyos. James 2:19. Sila ay nagkakaisang magplano, mag-decree, magtakda, at pinagkaisahan nilang gumawa ng blueprint o whole plan in eternity. Hindi pa nilalalangan lahat. So, yun yung diagram. Number 2, sa diagram, ay mapapansin natin yung the second cause of salvation is God's sovereign will. Ito ay sa usapin ng God's foreknowledge, decree, and predestination. Ang unang plano ng Diyos ay humirang ng mga espesyal, niyang tao na pinakaiibig at pinakatatangi, at tinatawag itong foreknowledge o foreknowledge ng Diyos. At ang mga pinaglaanan naman ng Diyos ng less love ay tinatawag na non-elect. O sa kalaunan ay tinatawag na reprobates. Masama, isinumpa, hindi hinirang. Ephesians 1:4-5. Siguro magtatanong kayo mga ka-truth seeker,
Bakit may pinili ang Diyos at may less love at special love ang Diyos sa kanyang nilang? Hindi ba unfair? Hindi ba unjust ang Diyos? Ano? So, sagutin natin yan. Maganda sagutin yan, mga ka-truth seeker. Hindi po unfair at unjust ang Diyos nang siya ay nag-set ng special love to some people at nag-set ng less love to some people. Bakit po hindi unfair ang Diyos at hindi unjust? Number one reason ay ito po, napaka-importante. Sapagkat ang Diyos is sovereign God, ruler, and King natin. Romans 9:15, napakaliwanag mga ka-truth seeker. Sapagkat sinasabi ng Diyos kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawan, at ako'y mahabag sa aking kinahahabagan. Romans 9:16. Kaya nga hindi sa makasalanan o sa tao na may ibig, ni hindi sa tumatakbo na tao, kundi sa Diyos na naaawa sa kanya nakasalalay ang lahat ng desisyon, ang lahat ng plano, ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Because God is sovereign. Number 2, hindi unfair ang Diyos mga kapatid, hindi unjust nang siya ay may pinili at hindi pinili. Merong pinaglaanan ng special love at less love. Hindi po unfair ang Diyos. Number 2 reason mga ka-truth seeker, sapagkat siya ay creator natin. Ano? Romans 9:18. Kaya nga sa kaniyang ibig, siya ay naaawa, at sa kaniyang ibig, siya ay nagpapatigas. Romans 9:19, sasabihin mo nga sa akin o tao, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kalooban ng Diyos? At sinong makakasalangsang sa kalooban ng Diyos? Romans 9:20. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos at nagrereklamo sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Romans 9:21. O wala bang kapangyarihan sa luwad o putik ang magpapalayok o gumagawa upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y gawing sisidlan sa ikahihiya? Makikita natin sa Romans 9 na ang Diyos ay creator. Parang ikaw. Gagawa ako ng isang bagay, electric fan. At itong electric fan na to ay mayroong hélice at ito ay may mga certain thing. At itong electric fan na to, ang purpose nito, pag ginawa ko to, ay para maglabas ng hangin at malamigan ako. Makakapagreklamo ba ang electric fan na siya ay ginawang electric fan para ako ay mahanginan? Hindi po. Bakit? Prerogative ko yan na gumawa ng electric fan. Desisyon ko yan. Plano ko yan. Walang mairereklamo ang electric fan. Kung ang ano ba yun, yung painitan ng tubig, ano yung electric heater, ay ginawa ko, makakapagreklamo ba ang electric heater? Nasasabihin niya, bakit mo ako ginawang electric heater? Ba't hindi mo na ako ginawang electric fan? Hindi siya makakapagreklamo for the reason that I am the creator. It is my prerogative, my sovereign will, kung ano yung gusto kong gawin sa kanya at kung ano yung gusto kong mangyari sa kanya. Sana po maunawaan natin na walang injustice and unfairness sa pagpili ng Diyos, sa pagset niya ng special love at less love sa tao. Pangatlo pong reason is this: ang lahat ng plano, desisyon, nais ng Diyos ay naaayon sa kanyang holiness, infinite wisdom, perfection, justice, at fairness, at righteousness. So walang unfairness, walang injustice sa pagpili ng Diyos, sa pagset niya ng less love or special love sa tao. Number 4,
Kaya lang naman nagiging unfair at unjust. At kaya lamang hindi natin mga ka-truth seeker matanggap ang doktrinang ito ay dahil sa tayo ay infinite, unregenerate, makasalanan, sinful, and rebellious sinners. Revealed truth in the Bible is beyond our limited wisdom and knowledge. When the Bible said it, that settled it. Logical man para sa atin o illogical, we must accept the revealed truth because revealed truth is beyond our wisdom and understanding and logic. Romans 11:33 TPT translation, mga ka-truth seeker. Who could ever wrap their minds around the riches of God, the depth of His wisdom, and the marvel of His perfect knowledge? Naganda po ang translation ng Romans 11:33 sa Weymouth translation. Oh, how inexhaustible are God's resources and God's wisdom and God's knowledge. Who could ever explain the wonder of His decisions or judgment, or search out the mysterious way He carries out His plan or decrees or blueprint? In Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. In Isaiah 55 verse 9, for as the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. Panglima po kung bakit hindi unfair ang Diyos at hindi unjust ang Diyos, it is because, number 5, hindi unfair at hindi unjust ang Diyos nang hirangin niya ang iba dahil siya ay Diyos ng grasya. He has all the freedom to give favor, blessing, and salvation for free and without merit on those who don't deserve it, mga ka-truth seeker. And He applies justice to those who deserve it. Sa mga makasalanan na pinili ng Diyos, inaplayan lang niya sila ng grace o grasya. Sa mga makasalanang hindi pinili ng Diyos, ang ibinigay lang ng Diyos sa kanila ay justice. The elect receive mercy, they do not deserve, mga truth seeker. And the non-elect receive justice, they do deserve. Election highlights the mercy and grace of God, and reprobation highlights the holiness and justice of God. Ang grace at justice ay kapahayagan ng Diyos sa kanyang kabuuan o sa kanyang pagiging balancing Diyos, mga kapatid. Pang-anim na reason kung bakit hindi unjust at hindi unfair ang Diyos na mag-set siya ng special love, less love sa tao at nang may pinili siya at hindi pinili. Number 6. Sa pagpili nating mga lalaki ng isang babae mula sa 5 babae, na pag-uukulan natin ng special love na pag-ibig at pagkalinga, bakit kahit kailan walang karapatan at walang masay ang 4 na babaeng hindi pinili ng lalaki? Kasi nga, mga ka-truth seeker, alam ng 4 na babae na hindi pinili ng lalaki na prerogative ng lalaki at sovereign will ng lalaki, first at final decision ito ng lalaki kung sino ang pipiliin niyang babae. At wala sa mga babae ang desisyon kung sino ang mapipili ng lalaki. At di lalo na sa Diyos, mga kapatid. Nang pumili ang Diyos mula sa mga tao, bibigyan niya ng special love, prerogative ito ng Diyos. Walang unfairness. Walang injustice. Pang-7 po na dahilan kung bakit walang injustice, unfairness sa pag-set ng Diyos ng special love niya sa iba at less love sa iba, pagpili niya at hindi niya pagpili, pang-7 pong reason ito. Bakit hindi natin kinu-question ang mga magulang na special ang love at care
sa mga pinili at inadapt nilang magiging ampon na anak at ituturing na anak na tunay. At less love at less care ang ibinibigay nila sa mga hindi nila adopted sons. Kasi nga, sovereign will ng mga magulang yan. Self-decision ng mga magulang yan. At prerogative nila yan bilang magulang. At naturalesang umiiral sa kanila yung nature of giving a special love and special care sa adopted sons nila. At less love and less care doon sa mga walang kaugnayan sa kanila na mga hindi nila anak. Sana maunawaan natin yan, mga ka-truth seeker. Romans 9:13, as it is written, Jacob have I loved, says the Lord, but Esau have I hated. Or Esau have I less loved. Yung hated po dyan, hindi po hated literally. Less love po yan. Romans 9:14 TPT translation. So what does all this mean? Are we saying that God is unfair, unjust, unrighteous? Of course not. Absolutely not. That is unthinkable. It is not good to think that God is unfair and unjust. Pangwalo pong reason kung bakit ang Diyos ay hindi unjust, hindi unfair, nang may pinili siya at may hindi pinili, at nang mag-set siya ng special love sa iba at less love sa iba. Pangwalo pong reason, mga ka-truth seeker. Kaya hindi natin matanggap ang katotohanan ng may pinaglaanan ang Diyos ng kanyang special na pag-ibig at less love, at may pinili at hindi pinili ang Diyos. Kasi nga, mga ka-truth seeker, tayo ay ipinanganak, lumaki at hinubog sa culture ng humanistic religion. At lumaki at hinubog tayo sa man-centered education sa school. Hinubog tayo sa sinful and distorted worldview. At hinubog tayo sa self-centered community and wayward, rebellious world. Sa diagram po ng framework ng Calvinistic, the third cause of salvation is that God is our Creator. Ito po, ang ganda ng sinabi. And God has planned and created first, the universe, you. Second, the angels, A. And third, man. So kung bubuhin niyo yung creation, guwam. Hindi po sa akin ito nagmula, kay RB Team. Guwam. God has created the universe and angels and man. Yan po yung pagkakasunod-sunod ng creation ng Diyos. Guwam. Lumikha ang Diyos ng universe para ilagay ang mga elect at non-elect na anghel sa kaitasan ng langit, at upang ilagay sa magandang kalalagyan at ilagay sa mundo o earth ang mga pinaglaanan ng Diyos ng kanyang special na pag-ibig at hinirang niya, kasamang mabubuhay sa mundong ito ay ang pinaglaanan ng Diyos ng kanyang less love o mga non-elect o reprobates in time. Ang Ama na Diyos ang nagplano na lalangin ang lahat ng sabihin ng Diyos Ama. Lalangin natin ng tao. Genesis 1:26. At ang Diyos Anak naman ang actual na lumalang ng lahat ng bagay sa mundong ito, hindi nakikita at nakikita. John 1:3, Colossians 1:15-16, Hebrews 1:8 hanggang 10. At ang Holy Spirit ang nagbigay ng life, order, at beauty ng lahat ng creation. Genesis 1:2, Genesis 2:7, Job 33:4, Ezekiel 36:27, John 3:7 and 8. In eternity, mga kapatid, mga ka-truth seeker,
Ang mga elect at non-elect ay pinili ng Diyos. Yung elect, yung non-elect hindi pinili ng Diyos. Ang gray line ay nagpapakita ng pagliligtas ng Diyos na nagsisimula sa predestination. Ephesians 1:5. At sa pagtatakda ng Diyos o God's decree ng paghirang sa mga makasalanang pinili. Pinili. Na kung saan ang blessing ng salvation ay nakadesign para lamang at available lamang sa mga pinili ng Diyos, mga ka-truth seeker. The fourth cause of salvation in the diagram is that man is in the state of fall and unbelief. Ang tao po ay nasa kalagayang bumagsak at nireject ang kalooban ng Diyos, unbelief. And man in the state of fall and unbelief is in need of God's salvation. Mga ka-truth seeker, in time po o sa takdang panahon, si Adan at Eva ay nireject, itinakwil ang will ng Diyos, nagkasala at bumagsak. At sila ay nasa kalagayan ng doubting election o pag-aalinlangan sa special love o paghirang ng Diyos sa kanila. Sila ay may pandinig pero hindi makaunawa. May natural faith pero walang kakayahang ma-realize, ma-appreciate, ma-enjoy, matamasa ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Sila ay nasa kalagayang desperado, nag-aalinlangan sa pagpapawalang sala ng Diyos. Sila ay nasa kalagayang concupiscence. Ang hirap nang i-pronounce. Ibig sabihin yan, nabubuhay sila sa lust of the flesh. Concupiscence. At sila ay nasa kalagayang kaaway ng eternal life. Ang fallen man, tayo. Nasa kalagayan tayo na heartless, helpless, at hopeless. Na tanging ang Diyos lang ang may kakayahang magpalaya sa atin sa hatol at sa spiritual na pagkabulok. Another thing na dapat nating matutunan sa order of causes of salvation is the fifth cause of salvation is the love of God to the elect in Christ. Good news. Bumagsak ang tao, nagkasala, pero merong electing love ang Diyos kay Eva at Adan. At mula sa elect na si Adan at Eva, ay sumibol, umusbong, sumilang at nahayag ang dalawang klase ng tao. Ito ay ang elect na na-regenerate sa katauhan ni Abel na may purong puso sa pagsamba, Genesis 4:4, at si Cain na non-elect o reprobate na pumatay kay Abel, Genesis 4:5-17, hanggang sa dumami na at nangalat na sa mundo ang elect at non-elect. Ano po ang kalagayan ng mga unregenerate elect at remedy dito sa mga unregenerate elect sa kalalagayan nilang makasalanan? Number 1 po, ano nga po ba ang kalagayan ng unregenerate elect? Una, doubting election. Sila ay nasa kalagayan na hindi maunawaan ang paghirang ng Diyos o nag-aalinlangan sa paghirang pagliligtas ng Diyos. At ang gamot o solusyon sa doubting election na ito ay ang effectual calling ng Diyos. Ang unregenerate elect ay kinakailangang i-regenerate, ma-born again, na kung saan ay pag-iisahin ng Espiritu ang ating Espiritu kay Jesus at padadaluyin ibibigay ang light, righteousness, perfect obedience, graces at character ni Jesus. At isa sa karakter na ito ay ang saving faith o Galatians 5:22. At ang saving faith na ito ay hindi faith to be saved. Ito ay God-given faith o God's gift of faith. At faith mismong nag-uugat kay Jesus, mga ka-truth seeker. At ang saving faith na ito ay faith to rest in the promised salvation of God. Faith to realize, appreciate,
and enjoy the promised salvation of God na binigay ng Diyos sa atin in eternity. Ito yung pananampalataya natin sa pagiging nag-iisang mediator ni Jesus. Ito yung faith natin sa holiness ni Jesus. Ito yung faith natin sa perfect obedience ni Jesus. Ito yung faith sa burial, death, resurrection, ascension, at pag-upo ng Panginoong Jesus sa kanang kamay ng Ama. At ito yung faith natin sa intercession ng Panginoong Jesus. Another na problem po, kalalagayan ng mga fallen man, is justification. Kailangan ma-justify ang tao. Justification ang gamot o remedyo o solusyon sa doubting election. I mean, ano ba ang kalagayan ng tao? Doubting election. Ano ang solusyon? Ano? Ano yung unang solusyon? Effectual calling ng Diyos. Regeneration ng Holy Spirit. Number 2, sa doubting election, ano po ang solusyon? Justification. Kailangan ng tao ay may justify. Justification po ang gamot, remedyo o solution sa doubting election na mayroon tayo mga ka-truth seeker. Dalawang klase ang justification. Ito ay ang justification by the remission of sin at justification by the imputation of righteousness. Una, tayo ay mapapawalang sala o ariing ganap sa pamamagitan ng pagpapatawad ng kasalanan, remission of sin, at ang kapatawaran ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng kamatayan, paglilibing at paglalagak sa huling hantungan ni Jesus. Pangalawa, tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng imputation ng righteousness o pagbilang, pagturing sa atin na matuwid sa pamamagitan ng holiness ni Jesus bilang tao at sa pamamagitan ng perfect na pagtupad o pagsunod ni Jesus sa lahat ng kautusan. Another solution doon sa electing doubt. Doubt natin sa election ng Diyos, tayong mga fallen man, is sanctification. May dalawang klase po ng sanctification. Ito ay ang sanctification by mortification o putting off the old self. O pagpatay sa mga gawa ng kasalanan at naninirahang kasalanan sa atin sa pamamagitan ng perfect obedience ng Panginoong Hesus. Yun ang papatay, hindi tayo ang papatay. At sa pamamagitan ng kamatayan at pagkalibing ng Panginoong Hesus, yun yung papatay doon sa old self natin. Pangalawa, ay ang sanctification by vivification o putting on the new you or the new self sa pamamagitan ng kapangyarihan ng resurrection ng Panginoong Hesus. Yan po. Pangalawang problema o kalalagayan po ng tao ay yung unprofitable hearing, despair, and doubting of faith. Kanina, doubting of election. Yun yung problema ng tao. Anong solusyon? Effectual calling, regeneration, sanctification, justification. Pangalawa po, nakalagayan ng fallen man, elect fallen man, unprofitable hearing, despair, and doubting of faith. Sila ay may pandinig, ngunit hindi makaunawa. Ang puso nila ay desperately sick at incurable. At sila ay may natural faith na puno ng pag-aalinlangan. Ito ang fallen man, ito ang tao. At ang remedyo at solusyon ay ang justification at ang sanctification nila. Pangatlong kalagayan ng fallen man, elect fallen man, is yung doubting of justification. Sila ay may pag-aalinlangan sa justification. At ang solusyon o gamot dito ay sanctification. Pang-apat na kalagayan ng tao ay yung tinatawag na concupiscence o lust of the flesh. Likas na umiiral sa taong makasalanan ang pagnanasa ng laman at ang gamot o solution dito ay sanctification. Panglima na problema kalalagayan ng elect
A fallen man is enemies of eternal life. Siya ay kalaban, kaaway ng eternal life. Sila ay kalaban ng buhay na walang hanggan. Siyempre, ang solusyon at remedyo dyan ay bigyan tayo ng Diyos ng life eternal. Pang-anim, mga ka-truth seeker, those who were elected will be effectually called, justified, and sanctified. At sila ay makakaranas ng temporary physical death at dadaan sa final at last judgment na tinatawag na Bema Judgment para sa usapin ng reward. Hindi para hatulan sa kaparusahan sa impyerno. Ang judgment na ito ay deklarasyon ng God's justice at mercy. Pangpito na problema ng mga elect fallen man, those who were elected and saved will surely be glorified and have eternal life. Basahin niyo po ang Romans 8:27 to 30. Pangwalo po, at ang lahat ng pitong nabanggit na ito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. It is for the glory of God, mga ka-truth seeker. Meaning lahat ng plano, desisyon, at decree ng Diyos at lahat ng nangyayari masama o mabuti, pumili ang Diyos ng ilan at hindi pinili ang ilan, nag-set ng special love ang Diyos at less love sa ilan. Ito po ang tinutumbok ng mga ito o tinatarget ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Everything that happens in this world is for the glory of God. Ito po yung Bible Doctrine 12 Part 1. At next na pag-aaral po natin ay yung Bible Doctrine 12 Part 2. Mahaba po kasi ang Bible Doctrine 12. So good day and God bless po. Pagpalain tayo ng Diyos sa Bible Doctrine na pinag-aaralan natin.